Isang mataas at tunay na mainit-init na taniman mula sa kakaibang material na halos walang hanggan ang tibay na napakadaling at murang gawin mo mismo. Opsyon na mas mabilis gawin kaysa bumili. Ang tanimang ito ay subok na ng panahon. Sa mga tanimang gawa sa materyales na ito, madaling mailagay ang halos anumang palamuti para magkaroon ng kakaibang itsura. Ang mga natatanging tanimang ito ay maaring magmukhang simple at praktikal o kaya naman ay tunay na marangya. Yung mga ito ay bagay para sa mga baguhang hardinero, mga bihasang hardinero na mahilig talaga at pati na rin sa mga hardinero na gustong gawing luxury zone ang kanilang taniman. Mga taniman para sa lahat ng antas at uri ng tao, ang ganitong mga taniman ay aktibong tumutulong para makakuha ng maraming dekalidad at masustansyang gulay kahit sa mga lugar na mahirap ang pagsasaka. Yung video na ito ay kinunan ko sa loob ng isang taon. Talakayin natin ang bawat isa sa mga napakahalagang impormasyong ito. Maghanda na kayo ng tig-100 gramo ng tsaa at simulan na natin. Kamusta sa lahat? Ang magilid ng aming unang mga taniman na gawa sa pininturahang pandekorasyong antiseptikong tabla matapos ang hindi naman ganoon katagal na panahon ay naging ganito na ang itsura. Ang mga tabla ay ikinabit sa mga metal na tulos na ipinukpok sa lupa. Itatayo ko ang bagong taniman sa dating lugar. Sa mga nakaraang taon, mula nang lumipat kami sa baryo, dumaan sa tunay na ebolusyon ang aming mga taniman, napalitan na ng mas makabago at maunlad ang mga luma. Sisumulan ko ng alisin ang lupa. Tulad ng dati, nagsimula ako sa pagmamarka. Ang bagong taniman ay halos 5.5 metro ang haba at 1 metro ang lapad. Batay sa aking karanasan, naniniwala akong ang ganitong sukat ang pinakaangkop. Ipinagpapatuloy ko ang pag-aalis ng lupa. Gagamitin ko ang extruded polystyrene foam na karaniwang may sukat na 60 cm x 100 at 20 cm kada sheet. Ubusing natitirang laman ng lata mula nakaraang season ng konstruksyon. Nagkaproblema ang baril para sa foam kaya paumanhin kung hindi maganda ang proseso. Pinagdikit-dikit ko ang mga 3 cm sheet para sa isang guhit. Ang mga L-edge nito ay maingat kong pinapahiran ng polyurethane na pandikit foam. Habang hinihintay na dumikit, pinipisil ko ito gamit ang pabigat at sa init mga 20 minuto lang tumitigas ang pandikit foam. Madaling hiwain ang polystyrene foam gamit ang utility knife na may palitang talim. Sa sukat ng mga sheet, ang haba ng taniman ay aabot sa 4.5 sheet ng extruded polystyrene foam. Madalas hinihiling ng mga manonood ng channel na mga awit ni Yasha Kosiak na pahabain pa ang mga eksena sa video. Kailangan ng mundo na patuloy na bumibilis ng mas mataas na bilis. Ang mabilis na pagpapalit ng eksena ay nagbunga ng mabilisang pag-iisip at multitasking sa kultura. Tinatanggal ko ang sobrang tumigas na bula. Gumagamit ako ng plaster na alkali-resistant na fiberglass mesh. Makikita ninyo ang mga detalye nito sa etiketa. Subukan kong huwag magmadali sa video na ito. Lalo na't ang paksa natin ay tungkol sa hardin, kaya huwag magmadali. Pinuputol ko ang lambat batay sa sukat ng mga preform na yari sa extruded polystyrene foam. Ang mga manonood ng mga awit ni Yasha Kosiaka na mahilig sa construction, nakita na ang prosesong ito ng maraming beses. Pero yung mga mahilig sa paghahalaman na marami rin sa channel, baka may mga hindi napansin. Kaya sinusubukan kong ipakita ulit ng malinaw ang mga simpleng hakbang na ito. Hinahalo ko ang nabili kong timpla para sa pagdikit at pagplaster ng mga insulating na materyales at gamit ang stainless na plastering trowel, ipinapahid ko ito ng pantay-pantay sa preparadong material. Ginagamit ko ang ngipin ng trowel para alisin ang sobrang pandikit at inilulubog ang fiberglass mesh. Pagkatapos pinapatag ko ulit gamit ang trowel sa ibabaw ng mesh. Kung sapat ang kapal ng pandikit, madaling ilubog ang mesh at pantayin ang ibabaw. Gamit ang malapad na spatula, binibigay ko ang huling pagkapantay. Dito pareho lang ang proseso kung sa pader ng proyekto kong bahay sa halagang $1,000 o sa gilid ng mataas na mainit na taniman at napakamura ng gastos. Sa pahalang na posisyon, hindi umaagos o bumabagsak ang halo at kahit ang isang tao na gumugol ng malaking bahagi ng kanyang buhay sa mga gawaing pang-agham ay madaling magagawa ito. O kahit isang matagal ng manginginom na ang bahagyang panginginig ng kamay ay maaring makatulong pa nga sa mas maayos na paglalagay. Sa proyektong bahay sa $1,000, gumamit ako ng pinakamurang pandikit sa tiles sa ilang pader kaysa sa karaniwang halo para sa insulation bilang eksperimento. Mas mura ito. Para sa unang pader, gumamit ako ng simpleng plaster mix na mas mura kaysa sa pinakamurang pandikit para sa tiles. Pagkatapos matuyo at kapag mainit ang panahon ay mabilis itong nangyayari, iniikot ko ang mga piraso. Hinukay ko ang lupa ng halos kasing lalim ng isang pala sa buong taniman. Sa gilid kung saan ko ilalagay ang unang gilid, humukay ako ng mga 30 cm ang lalim. Inuulit ko na ang mga nakasanayang gawain at hindi nagtagal ay handa na ang mga piraso para sa makabago at mataas na mainit-init na taniman. 2 taon na ang lumipas at nakalimutan ko na kung saan ko pinahid ang bawat bagay sa pader.
Lahat ay maayos na nagsisilbi, walang bahid ng pagbabalat, dapat ito'y pagmunihan. Gayunpaman, inirekomenda pa rin ng mga gumagawa ng extruded polystyrene foam na gamitin ang mga mixture na angkop para sa pagplaster nito. May mga polymer additives ito na responsable para sa mas magandang kapit sa ibabaw. Napagdesisyonan kung ang 32 cm na bahagi ng mga gilid ang nakalitaw mula sa lupa. Mas malapad ito ng bahagya kumpara sa mga nakahandang materyales. Minamarkahan ko ito bilang gabay sa mahahabang piraso. Bakit ko nga ba naisipang gumamit din dito ng extruded polystyrene foam? Una sa lahat, ang material na ito ay hindi talaga nabubulok, hindi tulad ng mga tabla. Ang unang gilid ay naikabit ko ng walang problema at naipatayo ng pantay, kaya naghukay ako ng kanal para sa susunod na ikakabit. Halos walang epekto ang panahon dito at ang tinatayang haba ng buhay nito ay hindi bababa sa 50 taon. Ang tanging mapanganib na kalaban ng pinopolysterol ay ang ultraviolet rays mula sa araw. Ang paglalagay ng plaster na may glass fiber mesh ay hindi lang 100% na nagpoprotekta sa foamed polystyrene mula sa mapanganib na radiation ng araw, kundi ginagawa rin itong matibay na composite na material. Ang pangalawang dahilan ng paggamit ng pinopolysterol ay nakasalalay sa prinsipyo ng paggana ng mismong mainit na taniman. Idinidikit ko ang maliit na gilid at pansamantalang kinakapitan ng tornilyo. Pwede rin gamitin ang karaniwang mounting foam para sa pagdikit, pero mas maginhawa gamitin ang polyurethane na glue foam. Mas kaunti ang paglawak nito. Hindi basta-basta ginamit dito ang salitang mainit. Sa ganitong mga taniman, nilalagay ang magaspang at pinong organikong materyales na kapag nabubulok, agad na naglalabas ng init at patuloy itong nagbibigay ng init sa loob ng maraming taon, parang isang nuclear reactor. Ang mainit na lupa ay napakabisa para sa paglago ng mga halamang mahilig sa init, lalo na sa klima natin dito sa Belarus. Pinalakas ko ang mga panloob at panlabas na sulok gamit ang mga parehong materyales. Ang extruded polystyrene foam ay isang mahusay na insulasyon at ang pagkawala ng init sa ganitong uri ng mainit na taniman ay malaki ang mababawasan. Sa pamamagitang ito, tinatamaan natin ang 2 ibon sa iisang tira. Nakakakuha tayo ng halos permanenteng mga hangganan at malaking pagpapabuti sa insulation ng mainit na taniman. Meron pang isang ikatlong malaking benepisyo, pero pag-uusapan natin yan mamaya. Ang mga susunod na hakbang ay pwede nang isabay sa paglilinis ng bakuran. Binabaklas ko ang 2 halos bulok ng paleta na magaspang na organikong material na pwedeng-pwede. Ang masilangang Slavs, kabilang na tayo mga Belarus, sa tingin ko ay likas na mahilig mag-ipon ng mga gamit at natatakot magtapon ng mga hindi na kailangan. Sabi nga nila, mahirap mag-ipon pero mas mahirap magtapon. Matagal nang nawala ng silbi ang kubetang ito pero nanatili pa rin ang balangkas nito, nakatayo lang doon. Kahit masakit sa loob, nagkaroon ako ng lakas ng loob na gibay ng lumang istruktura. Pinapalubag loob ko ang sarili na mapapakinabangan pa ang mga materyales nito. Naipwesto na ang pinakamatigas na organikong materyales. Ito ay parehong organiko at nagsisilbing harang na pipigil sa pagpasok ng lamig mula sa ilalim ng lupa, pati na rin bilang drainage. Hindi ito ang una naming makabagong taniman. Sa YouTube channel na mga awit ni Yasha Kosyaka, may video tungkol sa mataas at mainit-init na taniman na ginawa ko mula sa mga natirang ladrilyo. Ang video na iyon ay nagpaikot ng internet, umabot ng 3.2 milyong views at ang pinakamahalaga, nagdala ng mahigit 50,000 subscribers sa aking channel. At ito ay hindi na biro. Inilatag ko ang mga ladrilyo sa 2 hanay ng walang kahit kaunting semento. Iba ang prinsipyo ng taniman na gawa sa natirang mga ladrilyo. Nag-iipon ito ng init sa araw at ibinabalik sa gabi, nagsisilbing heat accumulator at tagahatid ng init papasok sa lupa. Hindi ako nakaiwas sa paggamit ng mga tabla noon. Ang mga pinilipit na tabla ang humahawak sa itaas na hanay ng mga ladrilyo. Ang ibabang hanay naman ay 2 katlo ang nakabaon sa lupa kaya hindi rin ito magagalaw. Marahil napansin na ng marami na mas masigla ang paglago ng mga halaman malapit sa malalaking bato. At ang pinakaunang mga ganitong taniman ay 7 taon ng ngayong taon. Iyang isa ay mula sa mga tira ng tile sa bangketa at ang isa ay mula sa natirang pulang ladrilyo. Mas tumatagal ang mga tabla sa mga ito dahil hindi direktang nakadikit sa lupa. Nasisiyahan kaming lahat sa aming mga taniman. Nagamit ko na rin ang mga kapirasong kahoy na nakalaan sana para sa paggawa ng Strojko beton. Ngunit ang paggamit ng mas mabisang pamamaraan gamit ang extruded polystyrene foam ay nagpawala ng silbi nito kahit pa sa labis na murang konstruksyon. Ngayon, mas diging magaspang na organikong material na lang ito para sa bago nating mainit-init na taniman. Base din itago natin, magdadagdag ako ng masasabi nating buhay na biomass. Totoong buhay ito dahil lahat gumagalaw. Noong taglagas, nagputol kami ng mga sanga sa hardin at ayon sa lumang tradisyong Slavic, pwede itong sunugin. Tulad ng ginagawa ng ating mga ninuno, sinaunang mga Slav, sinusunog nila ang mga bagay na tila walang silbi. Nakakabala kaya doon na lang natin ilagay kapag ganon. Maaaring mas madali at mas mabilis nga iyon pero hindi ako sumunod sa dikta ng aking likas na alaala dahil sinusubukan kong matutong tumingin sa hinaharap sa mas siyentipikong pananaw. Ang matatabang sanga ay ginamit panggatong sa barbecue. Ang mga sanga naman ay pinino gamit ang garden shredder.
Sa kasalukuyan, ang pinong ito ay naging imbakan ng mga kritikal na elemento. Ang palikurang ito sa labas ay gawa rin sa parehong materyales at paraan tulad ng paggawa ko sa taniman na ito. Tinekstura ang ibabaw nito para magmukhang totoong ladrilyo. 2 taon na, ayos pa rin ang lahat. Aangka ang aming panghardin na shredder ay mabagal sa pamumutol, hindi lang pinuputol kundi pinipisa pa ang mga sanga. At agad silang nahahati sa pahabang mga hibla. Ang mga nadurog na sanga at dahon ay isang taglamig pa lang ang lumipas pero may mga uod, salagubang at gagamba na sa loob nito. Ganda. Idagdag din na ang mga mataas na taniman ay mas mabilis uminit tuwing tagsibol dahil nakataas sila sa lupa. Para bang hiwalay sila sa malamig na lupa sa paligid. Sunod, ginagamit ko ang maliliit na organikong materyales mula sa laman ng gitna at itaas na bahagi ng compost bin. Dito, karamihan ay bahagyang nabulok na damo sa bakuran, mga dahon at iba pang basurang halaman. Ang malinis na humus na nakuha mula sa ilalim ay itinabi ko muna. Maaaring idagdag ito sa pinakaibabaw na bahagi ng hardin o gamitin na lang sa ibang parte nito. Pinatibay ko ang lupa sa labas ng mga gilid para hindi ito bumuka. Bilang pinakaibabaw na bahagi, ibinabalik ko ang hinukay na lupa. Sinisikap kong ibalik ito sa kabaligtarang pagkakasunod-sunod para ang dating ibabaw ng lupa sa lumang taniman ay siya ring maging ibabaw ng bagong taniman. Sa ganitong paraan, hindi magkakapalitan ng pwesto ang mga bakterya na nabubuhay sa pinakaibabaw na bahagi at ang mga bakterya na nasa mas malalim na bahagi. Hindi binubungkal ang mga tanigang ito para manatiling malambot at maluwag ang lupa. Paring may magsabi na ang extruded polystyrene foam ay hindi ang pinakamurang materyales. Sang-ayon ako, ngunit kung hahatiin ang presyo sa mga taong maaari itong tumagal, ang material tulad ng plaster mix at fiberglass mesh ay halos libre na rin. Dagdag pa rito, ang karaniwang tabla para sa ganitong layunin ay hindi mura. Kailangan itong pinturahan paminsan-minsan para maprotektahan, ngunit hindi pa rin kasing tibay. Ang ilog sa aming baryo ay umapaw ng 2 beses ngayong tagsibol, noong Marso dahil sa pagkatunaw ng niyebe at noong Mayo dahil sa malalakas na ulan. Baha sa silong ng aming bahay, malapit nang mabasa ang aming mga nakaimbak na pagkain. May tubig lang dito kapag umaapaw ng malakas ang ilog, ngunit hindi naman ito nangyayari taon-taon. Ginamit ko ang libreng tubig para diligan ang taniman. Dati, dinidiligan ko bawat patong pero ngayon, piniling diligan ang lahat ng sabay-sabay. Ayon sa asawa ko, nagkamali ako rito at nagdulot ng malaking gulo. Mula sa pananaw ng isang inhinyero, magandang paraan ito para subukan ang tibay ng mga pader ng taniman. At napasa nila yon. Mas mabigat ang basang-basa na lupa kaysa sa medyo mamasa-masa lang. Ayan, ang taniman ay handang-handa na para sa pagtatanim ng punla. Sa taong ito, mga kamatis ang itatanim dito. Gusto kong bigyang diin, napansin namin na ang mga mainit-init na taniman ay pinakamabisa simula sa ikalawang taon, hindi sa una. Maganda pa rin ang ani kahit sa unang taon. Mukhang may nagawang kalokohan ang aso base sa itsura niya. Sino ang naghukay? Sino ang naghukay? Lahat ng ikinuwento ko ay kinunan nung nakaraang taon. Ganito nagtagal sa taglamig ang aming eksperimento, makabago at mainit-init na taniman na gawa sa extruded polystyrene foam. Lumipas ang 1 taon, pero parang bagong gawa pa rin ang lahat. Pantay pa rin ang mga gilid, walang lumitaw na bitak, at matibay at maayos pa rin ang pagkakadikit ng pampatibay na layer sa lahat ng bahagi. At para sa bagong panahon ng pagtatanim, nakuha ko itong self-propelled na katulong. Sa garden cart na Greenworks G40 GCK4, inilalagay ko ang baterya, binubuksan ko, pinipindot ang unlock, iniikot ang throttle handle at maganda nang umaandar ang kariton.
Ang baterya, sa totoo lang, ay kasya rin sa aking chainsaw na Greenworks at pati na rin sa iba pang mga gamit sa hardin na sana ay makuha ko pa sa hinaharap. Gusto kong ipakita ang ipinangakong ikatlong malaking kuneho na sabay naming napatay kasama ng dalawa pa sa isang iglap. Para sa pagtatapos ng ganitong mga taniman, pwedeng gamitin ang napakaraming abot-kayang materyales sa konstruksyon. Ginamit ko ang mga natirang tiles, insulation at pandikit mula sa mga naunang proyekto sa konstruksyon. Kailangan din ang karaniwang buhangin sa konstruksyon. Ang garden cart ng Greenworks ay may tulay na may differential, tulad sa totoong sasakyan, nagbibigay ng mahusay na maniobrabilidad, kayang magkarga ng 100 kilo. Madali kong nailipat ang ganitong kargamento. Pinuputol ko ang lambat sa makitid na mga piraso para palakasin ang mga gilid na hindi pa protektado. Ang mataas at mainit na taniman ay nakapasa sa isang taong pagsubok ng panahon at maraming pagyeyelo at pagkatunaw, kaya't sisimulan kong ayusin ito. Ang mga sumusubok ng ganitong karanasan ay di na kailangan maghintay ng 1 taon. Nakasanayan ko nang gawin ang lahat sa pinakamatipid na paraan. Para sa mga hardinero na may sapat na budget, pwedeng gumamit ng 50 tubo ng imburnal bilang hangganan. Maganda ang kalalabasan nito pagkatapos ayusin gamit ang lagari. Gamit ang ganitong hangganan, nilagay ko ito sa 300 litrong lalagyan para sa aming panlabas na paliguan. Ang mga pader at paliguan ng proyektong bahay sa halagang $1,000 kabilang ang panlabas na palikuran ay ginawa gamit ang parehong teknolohiya ng pagtatanim ng mga halaman. Ang pintuan ng paliguan ay nilagyan din ng hangganan gamit ang tubo ng imburnal at kung pipinturahan mo ang tubo, tatagal ito ng matagal. Pero ang taniman ay hindi paliguan kaya hindi ko nagagamitin ang tubo. Ang mga halo na may semento ay nakakamit ang buong tibay pagkatapos ng 28 araw at dahil 1 taon na ang lumipas, iba na ang paraan ng pagproseso nito kumpara noong bagong halo pa lang. Pinag-aaralan ko ang estruktura ng totoong natural na bato. Ang pundasyon at palibot ng aming pangunahing bahay ay nabalutan nito. Ginawa ko rin mula sa natural na bato ang landas sa hardin. Naglagay ako ng teksturang ladrilyo sa mga pader, kubeta at paliguan ng bahay na nagkakahalaga ng $1,000. Pinili kong maging kakaiba sa taniman. Samantala, unti-unting dumarating ang tagsibol. Nilalagyan ko ng maraming buhangin ang hinalong timpla. Nang nagsimula akong maglagay ng tekstura ng natural na bato, agad kong naisip na ang propesyon ng art betonero ay tila nagmula lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Kahit sino na gumawa minsan ng kastilyo sa buhangin nung bata pa sa tabing ilog tuwing tag-init kaya ang gawaing ito. Mas madali kasing mag-ukit gamit ang mga halo na may semento kaysa sa basang buhangin mula sa ilog. Posibleng sinamantala lang ng mga tamad na art betonero ang ating katamaran at ayaw nating subukang gawin ito sa sarili nating paraan. Ngayon, kunwari eksperto, hinahalo nila ang buhangin at semento, dinadagdagan ng mga sikreto nilang sangkap at tinaas ang singil. Sa tingin ko, nasa tile adhesive at mga halo para sa insulation ang lahat ng kinakailangang sangkap. Para sa mga unang hakbang sa ganitong direksyon, ang paggamit nito ang pinakamainam na opsyon. Sa buong texture, 1.5 timbalang ng halo ang nagamit ko, kalahati nito ay buhangin. Ang trabahong ito ay kasiyasya at nakakapawi ng nerbiyos. Mukhang nasobrahan ako sa buhangin, kaya karamihan nito ay ibinalik ko na lang sa bunton. Makalipas ang ilang oras matapos magpahid ng panibagong patong, gagamitin ko ang isang napakasimpleng kagamitang gawa-gawa lang. Dito, kailangan mong tingnan ang panahon. Sa kaso ko, Marso at malamig, kaya kahit kinabukasan, hindi pa rin tuluyang tumigas ang halo.
Dahil simpleng taniman lang naman ito, ginagawa ko lahat ng may pinakamababang pagsisikap. Kinayod at nilinis ko gamit ang spatula at brush. Sa tingin ko, sapat na yan. Ang mahalaga, alam mong tumigil sa tamang panahon. Sobrang ganda ay kalaban ng maganda. Ito'y sapat na. Nagbanta ng ulan kaya para hindi mabasa at matanggal ang mabagal matuyong halo, tinakpan ko ng plastik. Nagbanta ng ulan pero snow ang bumagsak, pero buti na lang wala nang nagyayelo. Dahil sa yelo, pwedeng masira ang ganitong klase ng trabaho. Kailangan ng positibong temperatura. Makalipas ang ilang araw, natuyo na ang lahat. Ang natural na bato mula sa kalikasan ay medyo madilim ang kulay. Para hindi ako gumastos ng malaki sa mamahaling pangkulay, gumagamit ako ng antiseptikong acrylic na varnish na pampatibay at pampaganda para sa dekoratibong proteksyon ng kahoy, bato, ladrilyo at plaster. Talagang universal ang timplang ito, kulay wenge. Sinabi ng bihasang consultant sa tindahan ng mga materyales sa konstruksyon na ito ang mismong ginagamit ng mga profesional na nagpipinta ng konkretong bakod. Tamang-tama ang varnish na ito. Sapat na ang kulay sa unang patong kaya hindi na kailangan ng pangalawa. Iiwan ko ang mga dugtungan sa natural na kulay ng semento. Mga pare, gusto ko ito. Ang proyektong bahay sa $1,000 na itinatampok sa YouTube channel na mga awit ni Yasha Kosyaka ay minimal ang budget base pa lang sa pangalan. Sa proyektong ito, gumamit siya ng balangkas mula sa murang kahoy at materyales para sa mainit na bubong. Nakadisenyo siya ng mga murang opsyon para sa bintana, pinto, at insulated na sahig gamit lang ang mga materyales sa paligid, walang masyadong kagamitan o mamahaling sangkap tulad ng kahoy at semento. May iba pang murang paraan, laging may pumapasok sa isip na mas murang mga pamamaraan. Kaya ngayon di ko talaga kayang itigil at tapusin ang proyektong to. Pero namimiss ko rin ang mga proyekto na may mas mataas na budget na tinalakay ko na dati sa channel. Maraming manonood ang interesado kung posibleng gumawa ng compact at murang paliguan, hot tub o swimming pool sa ganitong paraan. Posible ito sa palagay ko, ngunit wala akong sapat na puhunan para subukan. Ang ganitong paliguan ay dapat mura, ngunit mas mahal pa rin kumpara sa palikuran o shower para sa bahay na nagkakahalaga ng $1,000. Para sa ligtas na pag-insulate ng mainit na steam room, kailangan ng mas advanced na materyales kaysa extruded polystyrene foam. Para sa batya at swimming pool, kailangan ng dagdag na maaasahang waterproofing. Inactivate ko ang sponsorship function sa aking YouTube channel. Ngayon, ang mga gustong sumuporta sa ganitong proyekto ay pwede nang tumulong hindi lang sa salita at like. Bilang sponsor, kahit maliit lang ang ambag mula sa sariling budget, makakatulong kayo sa mahahalagang inobasyon para sa lahat. Mapapansin din ang inyong mga komento gamit ang espesyal na badge na ako mismo ang gumuhit at nag-upload. Personal nating makikilala ang ating mga bayani. May ilan pang magagandang bonus na matatanggap kayo. Maaari kayong tumanggi sa sponsorship anumang oras. Para sa mga gustong suportahan ang channel ng isang beses, inactivate ko ang super salamat feature. Dapat puro benepisyo lang ang makuha natin dito. Mga sponsor, pakiramdam ng kasiyahan dahil sa direktang pakikilahok. Maaari pa ring makatanggap ng dekalidad at kapakipakinabang na nilalaman ang mga manonood na hindi pa handa sa ganitong hakbang o sumusuporta sa mga channel na mas malapit sa kanilang paniniwala, na siyang palagi kong pinagsisikapang makamit sa abot ng aking makakaya. Huwag mong hilahin. Hindi ko hinihila. Sandali lang, ilagay mo muna. Ano ba yan? Ang sponsorship function ay hindi available sa Russia. Maaari mong suportahan ang channel sa pamamagitan ng Boosty link na nasa ibaba ng video. May ilang di masayang sandali rin doon. Hindi ito tulad ng pagpapasalamat ng vlogger sa card na padala at tahimik na pagpapahayag nito. Ngayon, kilala na natin sa muka ang lahat ng mga bayani at mahalaga yon. Maraming salamat po ng maaga. Sa video tungkol sa taniman na gawa sa tira-tirang ladrilyo na nagpagulo sa internet, may mga eksena roon na nag-iihaw ako ng mga longganisa. Noon sinabi ko na ito ang aming espesyal na longganisang patatas. Sa wikang Belarusian, ang ibig sabihin nito ay pulbianaya kiska. Binaha ako ng mga tanong sa mga komento tungkol sa resipe. Pero medyo nandaya ako noon, nagprito ako ng mga longganisang mas marami ang laman na karne kaysa patatas. Sa tamang bulbianong longganisa, lumipat kami ng kaunti pang mas huli. Gusto kong samantalahin ang pagkakataon at maikling ibahagi ang matagal nang hinihintay na resipe. Kakailanganin natin ng kaunting tadyang, sibuyas. Mas marami kaysa sa tadyang na patatas. Bitukan ng baboy, mga pampalasa. Hinihiwa natin ang tadyang, pinapainit ang kawali, at nagsisimula tayong magprito. Nagdadagdag tayo ng mga pampalasa ayon sa panlasa.
Mas masustansya at mas murang ilang ulit ang longganisang gawa sa patatas kesa sa karne, pero halos kapareho lang ng itsura. Hinihiwa at dinadagdag natin ang sibuyas tapos ipinagpapatuloy ang paggisa. Halos nakalimutan ko, kailangan pa rin ng itlog, napakagandang putahe para sa mga bisita. At hindi dahil hindi ka nanghihinayang, kundi dahil sobrang sarap talaga. Bilang tunay na Belarus, naniniwala ako na sa lasa at kalorya, ang bulbyanang kishka ay di nagpapahuli sa karibal na gawa sa karne. Ginagawa nating masa ang patatas, katulad ng para sa mga Belorusong draniki, Ukrainyang deruni, at Ruso na potato pancake. Dapat ay ganito ito kapatag. Sabi ng asawa ko, huwag masyadong punuin ang longganisa kasi baka pumutok ang balat ng patatas habang niluluto. Orihinal na sinaunang recipe ng mga Slav para sa balat ng patatas na maingat na iningatan ng mga Belarusian. Masarap talaga ito kahit may sarsa na bechamel na may kabuti sa gubat o kahit simpleng may kulay krema lang. Magandang kain, magtipid ng may kasiyahan. Mag-like kayo ng malaki. Pasakama mag-subscribe sa mga awit ni Yasha Kosyak na mamapanaya sa pangalawang channel kasama si Marik kung saan naglalakbay kami sa iba't ibang bansa ng may kaunting budget at nagluluto sa matitinding lugar pati na sa aking Gen at TikTok. Ang mga link ay nasa ibaba ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong mabisuhan ko kayo. Sana'y maghari ang kapayapaan sa mundo. Salamat!